Dude, sa linya na natin ang ating special guest. Pakilala mo na. Nasa linya po natin si Dr. Rio Magpantay, ang director po ng Metro Manila Center for Health Development and ng Department of Health o DOH. Doc, magandang umaga! Magandang umaga din sa iyo at sa lahat ng mga tagapakinig nyo. Yan, magandang umaga. Dok, gaano na nga ba nababahala ang Departamento ng Kalusugan dito sa mga ulat na meron na din po na mga kaso ng mga manggagawa na nagkakaroon na ng tinatawag na depression or anxiety? Ever since naman buhat nung magkaroon ng trabaho ang ating mga kasamahan, ay meron talaga mga pressure sa ating mga working areas eh. So yun ay hindi masyadong natutugunan kasi. Kaya dapat kami bilang miyembro ng kalusugan ay hindi lang yung physical ang aming binabantayan kundi pati yung pangangailangang mental ng ating mga kasamahan sa trabaho at sa lahat ng mga area. Kung saan sila ay mas ginugugol nila ang panahon nila. Kasi pagkatapos ng 8 hours, halimbawa, gising ka. Pagdating mo sa bahay, gabi natutulog ka, tapos gigising ka na magtatrabaho ka na naman. Mas marami kasi yung oras na ginugugol ng ating mga kasamahan sa trabaho kaysa sa bahay. Dok, sorry bago siguro natin ng mas mahabang talakayan, ilatag muna siguro natin sa mga nakikinig. Ano ba yung pagkakaiba ng tinatawag na depression? Anxiety, stress, o yung ordinaryo ka lang malungkot, Dok? Kasi mayroong mga eksperto dyan, hindi ako psychiatrist, hindi ako psychologist. Meron sila mga definition sa depression. Mas malala kasi yun usually sa stress lang. The stress can lead eventually to depression. Pathological kasi yun eh. Opo. Kaya hindi mo sabihin depressed ako na ganito lang pala ang nararamdaman mo. Yun ay inaanalisa ng ating mga eksperto. Oo. Kaya dapat may konsultasyon nangyayari. Correct. Katulad din sa anxiety. Gaano ba kahalaga na alagaan natin ang ating mental health, particular na sa ating lugar panggawaan po, Doc? Napakahalaga kasi ang decisions natin nagsisimula sa ating kaisipan. Kung ang iyong mental health ay medyo magulo halimbawa o maraming bumabagabag sa iyo, ang decision mo, lalong-lalo na kung heads ka, kung leaders ka, o isa kang pinuno, maapektuhan noon lahat ng mga decision mo. Kailangan ng decision mo sa mga gawain sa ating trabaho. So kung hindi ka malusog, wala kang malusog na pag-iisip, mahirapan kung gumawa ng mga bagay. Ganon din naman sa mga nakababa. Diba? Merong mga nagko-complain, merong mga nagsasabi na sila ay stressed, minsan sila daw ay nabubuli, overwork daw sila, pero understaffed sila. Yun nakaka-apekto yun sa kanilang lusugang pangkaisipan. Yes. At yun, tama ka, napakahalaga ng productivity sa trabaho, diba? At pati yun nga ay nakaka-apekto sa kanilang mga dapat outputs na naibibigay ng tama at accurate. At higit sa lahat, yung very timely yung output nila. Ito po ba pagkaroon ng tinatawag na mental health service na mga employer, ito po ba mandato na? Mandato sa batas o sa kung anumang kautusan mula sa Department of Health, o ito'y parang hinihikayat lang, Doc? Hinihikayat namin, kasi hindi naman talaga yun nakalagay as one of the dapat mong gawin. Subalit, para sa akin at para sa amin sa kagawaran ng kalusugan ay napakahalaga sa isang workplace na meron silang mental health in the workplace. Yung wellness kasi ng tao, sabi ko nga hindi lang physical, pati yung kalusugan pangkaisipan. Kasi ang wellness kasi talagang minamandato yan. Yung health and wellness. Subalit, minsan nakakaligtaan yung kalusugang pangkaisipan. Kaya dapat isinasama siya. So, pabor din kayo sa mungkahin na palitan din ng DOH sa Department of Health and Wellness. Ganun po ba, Doc? Maganda yung wellness the word no? Kasi when you wake up in the morning and you feel well, so maganda rin ang disposition mo. At lalo mas magiging maganda ang mga gagawin mo sa trabaho. Hindi lang yung sa nagtatrabaho, kahit naman sino sa bahay. Kailangan din ng mental health. Maraming stresses sa bahay, sa kapaligiran, sa community, even sa group of friends. Marami din yan Pero ang tanong doon,
napag-uusapan ba yun? O nabibigyan ba ng attention yun? Mm. Paano natin matutukoy, for example, sa isang workplace, ika nga, Doc, paano mo matutukoy na yung kaopisina mo ay nakakaranas po ng mental health? Ang mental health kasi ay minsan na itatago kaya hindi mo napapansin. Oo, totoo Pero kung naman may yun eh. kasi merong ang saya-saya, tapos kinabukasan nagpakamatay na pala. Totoo. That's very difficult. Magugulat ka. Totoo naman eh, di ba? Yes, ang mahalaga doon, meron na kayong programa sa loob ng opisina. Mm. Na ibig sabihin na ang programang sinasabi ko ay nababantayan din yung everyday meron tayong ginagawa para yung stresses nila ay nare-reduce o kaya ay nawawala na talaga. Meron din tayo dapat consultation within the office. Isa yun sa mga mental health in the workplace. Dapat kasi may support group. For example, may clinic pa tayo doon na specific for mga ganyang issues ng stress, issues ng anxiety, depression. At meron din tayong partner na if ever kailangan ng i-refer sa isang psychologist or even a psychiatrist, na ibibigay agad natin yung kaukulang referral para doon. Kaya nagtayo kami, pwede mag-segue na Opo, Go lang sige po, sige po. po. Sige ng po. aming ginawang programa. Yung Rise Up, Reaching Individuals for Self-Empowerment through Unified Partnership. Ang aming focus dito ay individual. Sabi nga natin kanina, hindi lahat ng nakikita mo ay nakikitaan mo ng signs of depression. Minsan nasa loob lang nila. Yun ang pinakamahirap sa lahat. So kung meron kang activities na magiging laging masaya ang tao habang nagtatrabaho within the workplace, pwedeng maiwasan yung mga ganong klase at sitwasyon. Yung sa Rise Up na yon, ano yung mga aalok na mga programa o mga proyekto ba po yun, Doc, na maaring Yeah, this is a makatulong? project. Mhm. This is a project from Metro Manila CHD. Actually, sinimulan namin ito sa Cordillera noon. Opo. Kasi nga, marami ring mga mental health issues doon. Ngayong andito ako sa Metro Manila, so gusto namin ituloy. Apat kasi yung objectives noon. Anong tawag ko doon? REAP. R-E-A-P. Parang umaani ka. Opo. REAP. Yung R kasi doon is raising awareness. Opo. So, may mga programa tungkol sa pag-raise ng awareness. Marami naman pwedeng gawin dyan sa advokasya natin, di ba? As well as reducing stigma. R din yun. Oo. Parang magkasama na sila. You raise your awareness and you reduce your stigma while raising the awareness. So, Tapos yung mga naman, sige po, go ahead. go ahead po. Kayo po. Hindi, yung mga interesado kasi dun sa inyong proyekto. Yung Rise Up. Yes, yung sa Rise Up. Halimbawa, meron nakikinig sa atin ngayon, Doc, tiga Manila din. So, gusto sana niya na lumahok. So, papaano po? Partnership kasi yung kasi doon, UP is Unified Partnership. We could partner with other agencies, private institutions, even the community, the local government unit. So, kung makakaroon ng pag-uusap, meron kasi kaming tinatayong Mental Health Council. So, ibig sabihin noon, pag-uusapan doon ang mga kalusugang pangkaisipang issues Okay. ng iba't ibang areas natin through different kind of partnership kasi napakahalaga ng may kapartner ka sa mga ganitong proyekto. So doon, pwede silang sumali. At meron namang pwedeng puntahan sila sa kanilang lokal na gobyerno para maintindihan kung paano ba ito. Subalit, hindi pa ito full implementation kasi. Binabalangkas pa natin at pag buong-buo na makikita natin kung magiging success ito at kung paano pa ang pwede namin i-improve if ever. May nag-text ng Doc Rio at Tutino kung kung nakakaranas yung nakikinig ng depression, tapos meron daw po ba na ang Department of Health na parang hotline Oo. na maaari nilang matawagan Katulad kung ng- saan sila maaaring i-refer kasi Correct. minsan yung iba wala din naman pong kakayahan kasi minsan 'di ba sabi mo nga Doc kailangan talaga ng konsultasyon yan sa espesyalista, so minsan yung Yes. iba po wala din naman pong kakayahan, minsan iniisip nila kaysa gastusin sa pagpapakonsulta Totoo. pambili na lang ng pagkain o gamot, pero kung meron po bang mai-offer o meron na ba na ino-offer ang Department of Health para matulungan yung mga
taong nakararanas nito? Meron. Ever since naman, meron tayong mga hotlines sa different regions. Pero ang pinakamahalaga dito sa ating Metro Manila, yung hotlines ng National Center for Mental Health. Yung Sila crisis kasi hotline. nandun na yung mga eksperto eh. Meron yun. 24 hours a day yun. Unfortunately, hindi ko memorize yung mga lumabas. 1553 po, Doc. 1553. Yan. Luzon-wide Para landline toll-free. Mm-mm. Yes. Doon nga namin, 1553. go ahead. Apo, Yes, doon nga namin nakuha 1553. yung mga, go ahead po, sorry. Hindi, go ahead po, Doc. Okay na. Go ahead po. Thank you, Nori. Apo. Doon kasi namin nakuha rin yung mga datos na medyo nakakabahala sa dami ng mga tumatawag. At karamihan sa tumatawag sa kanila, ito naman ay nasa datos namin, galing din sa kanila, ay yung nagkakaroon ng anxiety and depression. At alam nyo ba na ang karamihan ay between 18 to 30 years old. Mga bata, productive pa sila. Yun na Kaya yung, yun ang dapat nating tugunan. yung edad, ano, Doc? Ang bata. Mga Yes. bata, 18 to 30. Yes, yun ang karamihang tumatawag sa kanila. At napakahalaga rin nung ginawang kasi si Secretary Ted Herbosa ay merong 8-point action agenda. Kasama doon yung kalusugang pangkaisipan. Hindi lang para sa lahat ng mamamayan, kasama na yung mga health workers. So, doon kami humuhugot din ng aming mga ginagawang mga programa at activities na sabi ko nga, not only physical, hindi lang mga sakit na nakikita ng karamihan ng mga doktor natin at mga health workers, kundi sakit din ng kalusugan, ng ating kaisipan, ng kalusugang pangkaisipan, I mean. Kailangan ba, for example, no, sa isang workplace po, Doc, for example, may sintomas, ay ibig sabihin, pag, for example, nagsabi yung isang empleyado na kailangan muna ng break, paano naman i-handle yung mga boss, ganyan, katulad ni Mami Nori, na yung ganong sitwasyon? Pag nagsabi ang isang empleyado. Napakahalaga kasi ng pag-uusap. Pag nagsabi na siya ng ganun, kailang makuha mo ang mga dahilan bakit. So, ang kumakausap doon, hindi lang ordinaryo. Kailangan marunong makipag-usap. Kaya nga, even in workplaces, dapat meron tayong psychologists. Kung wala man, kahit psychometricians. At kung wala man, yung trained on how to counsel, on how to listen sa mga kasamahan natin na nakakaranas ng ganyan. Yung mga ganitong klase po ng mental health, depression, napapabilang din po ba sila sa mga kapuso natin, PWD? Lahat ng, yes, kasama sila, di ba? Kung meron kang kalusugang pangkaisipang bumabagabag at you're diagnosed, pwede kang PWD. Yung severe anxiety stress, yan. Yes, oo. Kaya nga may mga cards din sila, tapos nakikita mo doon yung PWD card na may mga discount. Kung anong klase. Minsan nakalagay doon mental something. Health. About mental health. Tapos, entitled, for example, no, sa Doc, iniisip ko kasi, Mami, no, for example, paano natin i-address yung opisina natin? For example, katabi lang pala natin siya, paano natin siya i-approach? Di ba minsan may mga hindi pa kulang yung kaalaman, Mami. Kunya-kunyarian mo lang yan, inom mo lang yan ng alak, okay ka na. Minsan ganun yung mga kaibigan natin, katrabaho natin. Lalo na kung barkada mo. diba? Kasi nga, di ba, dahil para bang, magkabarkada kayo, Totoo. so ano lang yun. Paano natin yung tamang way ba para i-approach sila? For example, nag-open up na siya sa'yo. Yun ang sinasabi kong raising awareness. No? Sa raising awareness kasi meron tayo dapat mga capacity building. Ika-capacitate natin ang buong miyembro halimbawa ng isang health workforce on mental health. Paano mare-recognize, for example, ang isang kasamahan o kaibigan o co-worker na sa tingin mo ay nagkakaroon ng ganong klaseng kalusugang pangkaisipan na bumabagabag sa kanila. Yon, hindi pwedeng isang ordinaryo lang na tao na walang kaalaman ang pwedeng mag-counsel. Kailangan meron kang kaalaman at kapasidad. So isa yon sa pagtutuunan ng pansin ng isang workplace. Paano nila mabibigyan ng tamang kaalaman kasi knowledge, sabi nga nila, is power. Kung marunong ka, di dapat tumulong ka. So, ganung bagay. Tapos,
hindi naman lahat ay kaya ng kasamahan natin. Kaya meron din tayong tinatawag na referral system. Re-refer natin kung ang workplace ay merong isa talagang lugar na lahat ng mga issues on mental health ay pwedeng ilahad, doon natin siya i-refer. Then eventually, kung mas matindi na, i-refer pa sa higher facility, katulad ng NCMH to a psychiatrist or a psychologist. Ayan, pinapakita po sa ating Facebook Live yung hotline po ng National Center for Mental Health. For example, nakakaranas po kayo ng stress, depression, and anxiety, pwede po kayong tumawag dyan sa kanilang cellphone number o kaya dun sa kanilang crisis hotline. Ayan, nasa Facebook Live po natin yan. Ay, Tingnan nyo na lang po. Napakalaking tulong yan talaga. Screenshot yung nyo na lang. may makausap ka. Totoo. Di ba nung pandemic yan, nagkaroon din tayo sa DOH ng hotline para sa mga nakakaranas yung COVID scare dati dahil depression din dati, no, Doc? Nagkaroon tayo ng hotline din na particular lamang dyan sa usapin na yan, no? Tama ka, kasi kung ikukumpara mo yung datos, before COVID-19 and after COVID-19, mas mataas. Same period, for example. Mas mataas yung kaso ng depression and other mental health disorders during the pandemic. Ayan. Nakaka-stress naman talaga nung time na yun. Everyone will agree, di ba? Correct. Anyway, magpapasalamat po kami, Doc Rio, sa pagkakataon at kung meron pa pong mga bagong programa, bukas po ang programa para kayo'y matulungan na maipaabot ito sa ating mga tagapakinig. Maraming salamat din sa inyo at actually kami dapat nagpapasalamat dahil nabibigyan kami ng plataforma sa pamamagitan ninyo upang maipamahagi namin ang aming mga proyekto na para naman sa ating mga kasamahan na mamamayan. No? At gusto ko rin lang po magpasalamat sa mga heads po namin, especially kay Secretary Ted Herbosa, sa pagbibigay ng attention, lalong-lalo na po dito sa mental health and other priority programs po ng kagawaran. Ayan. Salamat po. Maraming salamat, Doc Rio. Happy weekend. Happy weekend. Happy weekend po sa inyong dalawa, Tuti and Nori. Maraming salamat po. Yan po si Dr. Rio Magpantay, ang direktor po ng Metro Manila Center for Health Development ng Department of Health. Oras na. Hilingan, walang pinoprotektahan.